Ikawalo na kabanata. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay, at ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. At inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan, at siya'y tinanggisan ng dikawasa. Datapwat, pinuksan ni Saulo ang iglesia na pinapasok ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga lalaki at mga babae, at sila ipinapasok sa bilangguan. Ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay na ipinangangaral ang salita, at bumaba si Filipe sa bayan ng Samaria at ipinangaral sa kanila ang Kristo. At ang mga karamihay nangagkakaisang nangakikinig sa mga bagay na sinasalita ni Filipe, pagkarinig nila at pagkakita ng mga tanda na ginawa niya, sapagkat sa maraming may mga karumal-dumal na espiritu ay nangagsilabas sila na nangagsisisigaw ng malakas na tinig, at maraming lumpo at pilay ang pinagaling. At nagkaroon ng malaking kagalakan sa bayang yaon. Datapwat, may isang tao na nagngangalang Simon, na ng unang panahoy nanggagaway sa bayan, at pinahahanga ang mga tao sa Samaria at nagsasabing siya isang dakila, na siyang pinakikinggan nilang lahat, buhat sa kaliit-liitan hanggang sa kadaki-dakilaan, na sinasabi, ang taong ito ang siyang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila, at siya'y pinakinggan nila sapagkat mahabang panahong pinahahanga niya sila ng kanyang mga panggagaway. Datapwat, nang magsipaniwala sila kay Felipe na nangangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Jesucristo, ay nangabautismoan ang mga lalaki at mga babae. At si Simon man ay niniwala rin, at nang mabautismoan na, ay nanatili siyang kasama ni Felipe, at nang makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa, ay napahanga siya. Nang mabalitaan nga ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, ay sinugo nila sa kanila si Pedro at si Juan. At nang sila'y makalusong, ay pinananalangin nila sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo, sapagkat ito hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila, kundi sila'y nangabautismoan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nang magkagayoy, ipinatong sa kanila ang kanilang mga kamay at kanilang tinanggap ang Espiritu Santo. Nang makita nga ni Simon na sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol ay ibinigay ang Espiritu Santo, ay inalok niya sila ng salapi na sinasabi, bigyan naman ninyo ako ng kapangyarihang ito, upang sino mang patungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Datapwat, sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapi mapahama ka na kasama mo, sapagkat inisip mong tamuhin ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. Wala kang bahagi ni kapalaran man sa bagay na ito, sapagkat ang puso mo'y hindi matuwid sa harap ng Diyos. Magsisi ka nga sa kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon, baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso, sapagkat nakikita kong ikaw ay nasa apdo ng kapaitan at sa tali ng katampalasanan. At sumagot si Simon at sinabi, ipanalangin ninyo ako sa Panginoon upang huwag mangyari sa akin ang alinmang bagay sa mga sinasabi ninyo. Sila nga, nang makapagpatotoo at masabi na nila ang salita ng Panginoon, ay nangagbalik sa Jerusalem at ipinangaral ang ebanghelyo sa maraming nayon ng mga Samaritano. Datapwat, nagsalita kay Felipe ang isang anghel ng Panginoon na nagsasabi, magtindig ka at ikaw ay pumaroon sa dakong timugan, sa daang palusong mula sa Jerusalem hanggang sa Gaza, na ito'y ilang. At siya'y nagtindig at yumaon, at narito, ang isang lalaking taga-Ethiopia, isang bating na may dakilang kapamahalan na sakop ni Kandase,
reyna ng mga Ethiopia, na siyang namamala ng lahat niyang kayamanan, at siya'y naparoon sa Jerusalem upang sumamba. At siya'y pabalik at nakaupo sa kanyang karo, at binabasa ang propeta Isaias. At sinabi kay Felipe ng Espiritu, "Lumapit ka at makisama ka sa karong ito." At tumakbo si Filiping patungo sa kanya, at napakinggan niya ang binabasa ni Isaias na propeta, at sinabi, "Nauunawa mo baga ang binabasa mo?" At sinabi niya, "Paanong magagawa ko, maliban ng may pumatnubay sa aking sinuman?" At pinakiusap niya si Felipe na pumanhig at maupong kasama niya. Ang dako nga ng kasulatan na binabasa niya ay ito: "Siya'y gaya ng tupa na dinala sa patayan, at kung paanong hindi umimik ang kordero sa harap ng manggugupit sa kanya, gayon din hindi niya binubuka ang kanyang bibig. Sa kanyang pagpapakababay, inalis ang kanyang paghuhukom. Sino ang maghahayag ng kanyang lahi? Sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay." At sumagot ang bating kay Felipe at sinabi, "Ipinamamanhig ko sa iyo, kanino sinasabi ng propeta ito? Sa kanya bagang sarili o sa alinmang iba?" At binuka ni Felipe ang kanyang bibig, at pagpapasimula sa kasulatang ito ay ipinangaral sa kanya si Jesus. At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig, at sinabi ng bating, "Narito ang tubig. Ano ang nakahahadlang upang ako'y mabautismuhan?" At ipinag-utos niyang itigil ang karo, at sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating, at kanyang binautismuhan siya. At nang magsiahon sila sa tubig, ay inagaw si Felipe ng Espiritu ng Panginoon, at hindi na siya nakita ng bating, sapagat ipinagpatuloy niya ang kanyang lakad na natutuwa. Ngunit nasumpungan si Felipe sa Azoto, at sa pagdadaan ay ipinangaral niya ang ebanghelyo sa lahat ng mga bayan, hanggang sa dumating siya sa Cesarea.